Sanay na tayong makakita ng mga naggagandahang syudad sa mundo. Nariyan ang nakakamanghang city ng Melbourne, Australia, at hindi din magpapahuli ang napakaastig at napakagandang city naman ng Shanghai, China. Pero sa kabila nito ay alam mo ba na merong mga magagandang syudad din sa ilalim ng lupa? Oo, tama ka sa narinig mo. Ito ang mga syudad na ginawa ng mga sinaunang tao sa sinaunang mundo. Nakakagulat ito dahil napakadetalyado at napakahusay ng pagkakagawa nila na hindi mo talaga aakalain na sinaunang tao ang gumawa nito. At sa video na ito, yan ang ating aalamin. Makikita mo dito kung gaano kaganda ang mga syudad sa ilalim ng lupa. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like ang video na ito. Malaking bagay na ito para sa aming mga content creator. Maraming salamat at ngayon simulan na natin. Una sa ating listahan ay ang Orvieto Underground. Sa unang tingin parang normal lang na lungsod ang makikita mo sa ibabaw ng Italy. Mga lumang simbahan, makikitid na kalsada at mga bahay na gawa sa bato. Pero sa ilalim ng isa sa mga pinakamatandang lungsod doon, may nakatagong mundo na halos hindi alam ng karamihan. Isa itong buong syudad na nakabaon sa ilalim ng lupa. Hindi lang ito simpleng kuweba o taguan. Isa itong napakalawak na underground network na ginawa at ginamit ng tao sa loob ng mahigit 2,000 taon. Habang ang ibang sinaunang kabihasnan ay nagpapalaki ng kanilang mga lungsod paitaas, ang mga tao naman sa Orvieto, Italy ay gumawa ng kabaligtaran. Hinukay nila pababa ang mismong bato ng bundok at ginawa itong tahanan, imbakan, pabrika, daanan at minsan pati lifeline nila sa panahon ng digmaan. Ayon sa mga Italian archaeologists at sa Orvieto Underground Project, mahigit 1,200 tunnels at underground chambers ang natuklasan nila sa ilalim ng lungsod. At habang mas lumalalim ang pag-aaral gamit ang modernong laser scanning at mapping technology, mas lumalabas na mas komplikado pa pala ang sistemang ito kaysa sa dating akala ng mga eksperto. Pero bakit? Ang dahilan kasi kaya naging posible ito ay dahil sa kakaibang uri ng bato sa lugar. Nakatayo ang Orvieto sa ibabaw ng volcanic tuff, isang uri ng batong nabuo mula sa abo at debris ng sinaunang pagsabog ng bulkan. Ayon sa geological studies sa Central Italy, medyo malambot ito habang hinuhukay pero tumitigas kapag na-expose sa hangin. Para itong natural na construction material na kusang lumalakas habang tumatagal. At dito naging kakaiba ang engineering ng mga sinaunang tao. Habang sumisikip ang espasyo sa ibabaw ng lungsod, hindi sila agad lumipat ng lugar. Sa halip ginamit nila ang ilalim ng lupa bilang extension ng kanilang buong komunidad. Unti-unting nabuo ang isang hidden city na may sariling sistema ng storage, tubig, ventilation at escape routes. Pero hindi lang survival ang dahilan kaya nila ito ginawa. Sa katunayan, malaki rin ang naging papel ng underground city sa ekonomiya nila. Isa sa pinakamahalagang industriya noon sa Orvieto ay olive oil production. Sa panahon na wala pang refrigerator o modern cooling system, malaking problema ang mabilis na pagkasira ng pagkain at langis. Pero sa ilalim ng lupa, natural na malamig at stable ang temperatura buong taon. Dahil dito, ginawa nilang underground processing area ang maraming bahagi ng tunnels. May mga natuklasa ding giant stone grinders at carb settling tanks na diretsyong inukit sa bato. Ayon sa historians, may mga hayop pa raw na ibinababa sa ilalim nito para paikutin ang mga pandurog ng olive habang malamig pa ang paligid. At ang resulta, mas matagal masira ang olive oil at mas naging efficient ang production. Hindi lang yon, may mga espesyal ding silid para sa pag-aalaga ng kalapati. Sa unang tingin parang kakaiba pero napakahalaga nito noon. Dahil limitado ang farmland sa ibabaw ng bundok, kailangan nilang magkaroon ng alternative food source na hindi nangangailangan ng malaking espasyo. Kaya gumawa sila ng mga underground pigeon chambers na may daan-daang maliit na butas sa dingding. Dito nangingitlog at naninirahan ang mga ibon. May maliliit ding openings palabas ng cliffside para makalabas-pasok ang mga kalapati habang protektado laban sa predators. Sa madaling salita, parang may sarili silang underground food system. Pero isa sa pinakaimportanteng dahilan kung bakit naging advanced ng underground city na ito ay tubig. Matagal bago dumating ang Romans, kilala na ang mga Etruscans, ang sinaunang civilization na unang tumira sa lugar. Sa kanilang water engineering, gumawa sila ng makikitid na drainage tunnels na tinatawag na cuniculi para kontrolin ang groundwater at ulan. Ayon sa historians, napakahalaga nito dahil ang sobrang tubig ay kayang magdulot ng pagguho sa ilalim ng lungsod. Kaya ang buong underground network ay may maingat na slope at daluyan para ligtas na mailabas ang tubig palayo sa mga istruktura. Hanggang ngayon ginagamit pa rin ng modernong Orvieto ang ilan sa mga ancient drainage systems na yon.
Pero dumating ang panahon na mas naging seryoso ang banta sa lungsod. Noong 16th century, matapos lusubin ng Rome noong year 1527, natakot si Pope Clement VII na baka mapaligiran din ng Orvieto. Kaya nagpagawa siya ng isa sa pinakaastig na engineering project sa ilalim ng lungsod, ang St. Patrick's Well. Sa unang tingin parang ordinaryong balon lang ito. Pero kapag bumaba ka sa loob, makikita mong isa pala itong napakalalim na masterpiece ng engineering. Mahigit 60 meters ang lalim nito at may dalawang magkaibang spiral ramps na paikot pababa at pataas. Ang kakaiba, hindi kailanman nagsasalubong ang dalawang daan. Ginawa ito para tuloy-tuloy ang daloy ng mga hayop at tao na kumukuha ng tubig. 100 pababa, 100 pataas. Walang banggaan kahit madilim at masikip. Ayon sa mga architectural historians, isa ito sa pinakamagandang halimbawa ng Renaissance engineering sa Italy. At dahil may dozens of windows na nakabukas papunta sa gitna ng shaft, nakakapasok pa rin ng natural light kahit malalim na sa ilalim ng lupa. Pero habang lumalawak ang underground network, mas naging mahalaga rin ito sa depensa ng lungsod. May mga lihim na lagusan na konektado direkta sa mga bahay at basement sa ibabaw. Ang ilan ay umaabot hanggang valley floor sa ibaba ng bundok. Kapag may invasion o siege, kayang mawala ng mga residente nang hindi agad napapansin ng kalaban. May ilang tunnels ding sobrang sikip at paikot-ikot na kayang depensahan ng iisang tao laban sa mas malaking grupo ng mananakop. At dito mo makikita kung gaano ka-practical mag-isip ang mga sinaunang engineer noon. Hindi lang nila iniisip kung paano mabuhay ngayon. Iniisip nila kung paano mabubuhay ang buong lungsod kahit sa panahon ng gutom, giyera o total collapse sa ibabaw ng lupa. Kahit ang waste disposal system nila ay napaka-advanced para sa panahon nila. May mga underground pits na ginamit bilang tapunan ng basura sa medieval era. Pero dahil sealed ang mga ito sa loob ng maraming siglo, naging treasure trove ito para sa mga archaeologists ngayon. Sa loob ng mga lumang hukay, nakakita ang researchers ng preserved ceramics, tools, pagkain, at iba't ibang gamit ng mga tao noon. Dahil dito, mas naintindihan ng mga eksperto kung paano namuhay ang mga residente ng Orvieto mula medieval period hanggang Renaissance era. Ayon sa mga pag-aaral, lumalabas na kahit tila isolated ang underground city, konektado pa rin sila sa mas malaking Mediterranean trade network noon. At mas lalo pang naging misteryoso ang buong underground complex nang gamitin ng modern LiDAR at laser scanning technology nitong mga nakaraang taon. Natuklasan ng researchers na sa ilang bahagi ng lungsod, sobrang nipis na lang pala ng pagitan ng mga tunnels. Minsan ilang centimeters na lang ang kapal ng bato. Ibig sabihin, alam ng mga builder noon kung nasaan naguhukay ang ibang grupo kahit wala silang modern radar o computer. Mas nakakagulat pa rito, may mga sections na sinadyang gawing manipis para madaling mabasag kapag may emergency. Para itong sinaunang versyon ng modular city planning. At dito nagiging mas malinaw ang tunay na kwento ng Orvieto. Hindi lang ito random collection ng kuweba. Isa itong carefully planned underground civilization. Habang ang ibang lungsod noon ay umaasa sa matataas na pader para sa proteksyon, ang mga tao rito ay ginamit mismo ang ilalim ng mundo bilang kanilang depensa, storage system, lifeline at backup civilization. Sa ibabaw, may mga plaza, simbahan at ordinaryong buhay. Pero sa ilalim ng kanilang mga paa, may isa pang lungsod na tahimik na gumagana sa loob ng maraming siglo. At hanggang ngayon malaking bahagi nito ay hindi pa rin lubos na nauunawaan ng modernong mundo. Ngayon dumako tayo sa Naurs Underground Tunnels. Kung sa Orvieto ginamit ang ilalim ng lupa para sa negosyo, pagkain at matalinong urban planning, iba naman ang kwento sa Hilagang France. Dito sa tahimik na village ng Naurs, hindi itinayo ang underground city para yumaman ng tao. Itinayo ito para hindi sila mamatay. Sa ibabaw, ordinaryong probinsya lang ang makikita mo. Mga bahay, bukirin, puno at payapang kalsada. Pero sa ilalim nito may nakatagong mundo na parang emergency version ng buong bayan. Ayon sa official site ng Cité Souterraine de Naur, ang underground city ay umabot sa 28 galleries at halos 300 rooms. Sa peak nito, sinasabing kaya nitong pagtaguan ng libu-libong tao mula sa mga sumasalakay na hukbo. At ang pinaka nakakabilib dito, hindi ito ginawa ng mga hari o emperador. Ginawa ito ng mga ordinaryong tao. Mga magsasaka, mga pamilya, mga taong pagod na sa paulit-ulit na digmaan sa ibabaw ng lupa. Noong Middle Ages hanggang 17th century, madalas maging daanan ng gulo ang rehiyon ng Picardy. May mga sundalo, raiders, at invading armies na dumadaan sa mga village. Kapag dumating sila, pwedeng masunog ang bahay, makuha ang pagkain o mapahamak ang buong pamilya.
Kaya ang mga tao sa Naurs ay gumawa ng isang matinding plano. Kapag delikado na sa ibabaw, mawawala ang buong village sa ilalim ng lupa. May mga kwarto para sa pamilya, may lugar para sa hayop, may storage para sa pagkain, may mga chapel para sa dasal. May mga communal spaces kung saan pwedeng magtipon ang mga tao habang naghihintay kung ligtas na bang bumalik sa ibabaw. Hindi ito basta taguan na pang isang gabi lang. Ito ay underground shelter na kayang suportahan ang buhay ng mas matagal. Dahil limestone at chalk ang bato sa lugar, mas madali itong hukayin kumpara sa mas matitigas na bato. Pero may panganib din. Kapag mali ang pag-ukit, pwedeng gumuho ang kisame. Kaya mapapansin sa loob na maraming bahagi ang may rounded ceilings. Hindi lang ito design. Para ito sa pressure ng lupa sa ibabaw. Mas pantay ang bagsak ng bigat kaya mas ligtas ang mga silid. Simple tingnan pero malalim ang logic. Parang hindi lang sila naghukay. Inaral nila ang ugali ng bato. At dahil maraming tao ang posibleng magtago rito, kailangan din nila ng hangin. Hindi pwedeng sarado lang lahat dahil mauubusan sila ng oxygen. Lalo na kung may apoy, pagkain at mga hayop sa loob. Kaya gumawa sila ng mga ventilation shafts. Mga butas na konektado sa ibabaw para makapasok ang hangin at makalabas ang usok. Pero dapat hindi ito halata. Dahil kung makita ng kalaban na may usok na lumalabas sa lupa, malalaman nila kung saan nagtatago ang mga tao. Kaya ang mga daanan ng hangin at usok ay itinago ng maingat. Ang iba ay lumalabas sa mga lugar na hindi madaling mapansin tulad ng kakahuyan o malapit sa mga existing na istruktura sa ibabaw. Sa simpleng salita, ang buong underground city ay dinisenyo para huminga ng hindi nahuhuli. Isipin mo ang eksena. Sa ibabaw, may dumaraang sundalo. Tahimik ang village. Parang walang tao, walang bata, walang hayop, walang ilaw. Pero sa ilalim ng lupa, nandoon ang buong komunidad, nagluluto, nagdadasal, nag-aalaga ng hayop at naghihintay na matapos ang panganib. Para silang bayan na pansamantalang nilamon ng lupa. May mga storage pits din para sa grain at pagkain. Napakahalaga nito dahil kapag may invasion, unang target ng mga kalaban ang pagkain. Kapag nakuha o sinunog ang harvest, gutom ang buong village. Pero kung may nakatago kang pagkain sa ilalim, may chance kang mabuhay kahit sirain ang nasa ibabaw. Dito mo makikita kung gaano ka-practical ang underground city ng Naurs. Hindi ito fantasy, ito ay survival system. Hindi lang katawan ang inililigtas dito, pati kultura, pamilya, hayop, pagkain at pananampalataya. Pero may isa pang chapter ang Naurs na mas recent at mas emosyonal. Noong First World War, ginamit din ang tunnels ng mga sundalo malapit sa Western Front. Ayon sa mga researchers, libu-libong graffiti ang natagpuan sa mga dingding ng underground city. Marami rito ay iniwan ng British at Australian soldiers. May mga pangalan, may hometown, may military unit, may simpleng drawing, may mensahe. May bakas ng taong hindi alam kung makakauwi pa siya. Ayon sa Franz Tuldok FR at sa mga archaeological studies tungkol sa site, umaabot sa around 3,000 ang graffiti na naitala sa Naurs. At marami rito ay konektado sa mga sundalong dumaan noong Great War. At dito nagiging mas mabigat ang lugar. Dahil ang parehong tunnels na dating taguan ng mga medieval villagers laban sa invading armies, naging pahingahan din ng modern soldiers bago sila muling bumalik sa frontline. Magkaibang panahon, magkaibang digmaan, pero iisang takot. Ang paghahanap ng ligtas na lugar kapag ang mundo sa ibabaw ay nagiging delikado. May mga researchers pa na natunto ng ilan sa mga pangalan sa graffiti at nalink sila sa records ng mga sundalo at pamilya nila. Biglang ang mga ukit sa bato ay hindi na lang markings. Nagiging boses sila. Mga huling bakas ng ordinaryong tao na napadaan sa ilalim ng lupa habang daladala ang bigat ng giyera. At siguro iyon ang dahilan kung bakit kakaiba ang Naurs. Hindi ito kasing enggrande ng palasyo. Hindi ito kumikinang na monumento. Wala itong gold, marble o giant statues. Pero mayroon itong isang bagay na mas malakas kaysa dekorasyon. At ito ang totoong diskarte para mabuhay. Sa Naurs makikita natin na minsan, ang pinakamatalinong lungsod ay hindi yung pinakamataasang tore, kundi yung kayang itago ang buong bayan sa ilalim ng lupa hanggang sa makalampas ang panganib sa ibabaw. At ngayon pag-usapan naman natin ng Derinkuyu at ang Cappadocian Network. Sa gitna ng tuyong kapatagan ng Central Turkey, may isang ordinaryong bahay na naging simula ng isa sa pinakaimportanteng archaeological discoveries sa modern history. Noong 1963 ayon sa Turkish historical records at mga pag-aaral tungkol sa Cappadocia region, may isang lalaki raw na nagre-renovate ng basement niya nang may mapansin siyang kakaiba sa dingding.
Nang gibain niya ito, hindi simpleng storage room ang nasa likod, may lagusan. At ang lagusang yon ay konektado pala sa isang napakalawak na underground city na matagal nang nawawala sa kasaysayan. Ito ang Derinkuyu, isa sa pinakamalalim at pinakamalaking underground cities na natuklasan sa mundo. Sa unang tingin, mahirap paniwalaan ang scale nito. Ang lungsod ay bumababa ng humigit kumulang 85 meters sa ilalim ng lupa at may maraming interconnected levels. Ayon sa Turkish Ministry of Culture at sa UNESCO documentation tungkol sa Cappadocia, libu-libong tao ang kayang manatili rito kasama ang pagkain, tubig at mga hayop sa loob ng mahabang panahon. At dito nagiging mas nakakabigla ang lugar. Dahil hindi ito simpleng taguan, isa itong buong lungsod na gumagana kahit walang mundo sa ibabaw. Ang dahilan kung bakit posible ito ay dahil muli na namang volcanic rock ang ginamit ng kalikasan. Ang rehiyon ng Cappadocia ay puno ng volcanic tuff. Malambot habang hinuhukay pero matibay kapag natuyo at na-expose sa hangin. Sa loob ng maraming siglo, iba't ibang civilization ang unti-unting nagpalawak sa ilalim ng lupa. May mga historian na naniniwalang nagsimula ang pinakaunang excavation noong panahon pa ng Phrygians, habang ayon naman sa ibang pag-aaral, malaking expansion ang nangyari sa Byzantine era lalo na noong panahon ng Arab-Byzantine conflicts. Ibig sabihin hindi isang civilization lang ang gumawa nito. Parang ipinasa-pasa ng iba't ibang henerasyon ng proyekto. Bawat panahon may bagong dinagdag, bagong tunnels, bagong rooms, bagong depensa. At habang mas lumalalim ka sa lungsod, mas mararamdaman mong hindi ito ginawa para sa maikling pagtatago lang. Sa upper levels, makikita ang mga lugar para sa livestock. May carved stalls, feeding troughs, at espasyo para sa mga hayop. Praktikal ang setup nila. Kapag malapit ang mga hayop sa entrance, mas madaling kontrolin ang amoy at galaw. Bukod doon, nakakatulong din ang init ng katawan ng mga hayop para painitin ang mga level sa itaas. Sa simpleng paraan, ginagamit nila ang natural heat bilang survival advantage. Habang bumababa pa sa mas malalalim na bahagi ng lungsod, doon naman makikita ang sentro ng araw-araw na buhay. May communal kitchens, may wine production areas, may oil presses, may storage rooms para sa grain at pagkain. Ayon sa mga archaeologist, malinaw na ang layunin ng Derinkuyu ay hindi lang mabuhay, kundi panatilihin ang normal na pamumuhay kahit may gulo sa ibabaw. Kahit nasa ilalim ng lupa, tuloy pa rin ang pagkain, trabaho, pag-aaral at pananampalataya. May natuklasan ding malaking religious chamber na ginagamit noong Byzantine era. Ang disenyo nito ay parang simbahan sa ibabaw ng lupa, pero inukit direkta sa bato. Parang gusto nilang dalhin ang buong civilization nila pababa sa ilalim ng mundo. Pero ang pinakasikat na bahagi ng Derinkuyu ay ang defense system nito. Sa iba't ibang bahagi ng tunnels, may giant circular stone doors na parang napakalaking gulong ng bato. Ang ilan dito ay tumitimbang ng daan-daang kilo. Kapag may panganib, pwedeng i-roll ang mga ito para isara ang daanan. At ang mas matindi, mula lang sa loob ito kayang buksan. Kahit mapasok ng kalaban ng isang tunnel, haharap pa rin sila sa makikitid na corridors, dead ends, at sunod-sunod na giant stone barriers. Parang giant underground maze na ginawa para ubusin ang oras at lakas ng sino mang sumubok sumalakay. Pero ang pinakamahirap na problema sa isang underground city ay hindi depensa, hangin at tubig. Paano ka magpapahinga sa ilalim ng lupa kung wala kang sariwang hangin? Paano mabubuhay ang libu-libong tao kung mauubos ang tubig? Dito lalong humanga ang mga modern engineers sa Derinkuyu. Sa gitna ng lungsod may napakalalim na ventilation shaft na nagsisilbing pangunahing baga ng buong underground complex. Mula rito, kumakalat ang airflow sa iba't ibang bahagi ng lungsod gamit ang mas maliliit na channels. At kahit ngayon ayon sa mga visitors at researchers, maayos pa rin ang airflow sa ilang pinakamalalim na bahagi ng lungsod. Ibig sabihin gumagana pa rin ang ancient ventilation design kahit makalipas ang mahigit 1,000 taon. Mas matalino pa rito ang kanilang water system. May central well ang lungsod pero hindi ito simpleng open shaft lang. Ang access sa tubig ay kontrolado sa iba't ibang levels para hindi basta maabot o malason ng mga tao sa ibabaw. Kapag nasa siege ang lungsod, napakahalaga nito. Habang may hangin, tubig at pagkain kayang manatili ng mga residente sa ilalim ng lupa ng matagal. At dito pumapasok ang isa sa pinakamisteryosong bahagi ng kwento. May ilang researchers na nagkukumpara sa mga underground cities ng Cappadocia sa sinaunang text ng Zoroastrian tradition, partikular sa kwento tungkol kay Yima at Savara. Isang underground refuge na sinasabing ginawa para iligtas ang tao, hayop at mga halaman mula sa matinding winter catastrophe.
Walang direct evidence na konektado talaga ang Derinkuyu rito at maraming historians ang tinitingnan ito bilang mythological story lamang. Pero ayon sa ilang scholars, kapansin-pansin daw ang pagkakapareho ng konsepto. Isang self-contained underground shelter designed for long-term survival. At habang mas pinag-aaralan ng Derinkuyu, mas maraming tanong ang lumalabas. Halimbawa, saan napunta ang milyon-milyong toneladang bato na hinukay mula sa ilalim ng lupa? Dahil kung iisipin mo, napakalaking excavation nito. Pero wala halos giant debris fields sa paligid ng lungsod. May theory ang ilang researchers na maaring ikinalat ng paunti-unti ang excavated rock sa farmland o ginamit sa ibang construction projects para hindi mahalata ang tunay na scale ng underground network. At kung totoo iyon, ibig sabihin sobrang organisado ng mga gumawa nito. Hindi ito project ng iilang tao lang. Isa itong long-term coordinated operation na posibleng tumagal ng maraming henerasyon. Mas nakakagulat pa rito ang posibilidad na konektado pala ang Derinkuyu sa iba pang underground cities sa Cappadocia. Ayon sa ilang archaeological surveys at ground-penetrating radar studies, may ebidensyang posibleng may mahahabang tunnels na nagdurugtong sa iba't ibang underground complexes sa rehiyon. May mga reports pa tungkol sa posibleng tunnel na umaabot ng ilang kilometers papunta sa kalapit na underground cities tulad ng kay Makli. Pero hanggang ngayon pinag-aaralan pa rin ito ng researchers at hindi pa lubusang confirm ang buong extent ng network. Kung mapapatunayan ito, ibig sabihin hindi lang pala iisang underground city ang Cappadocia. Posibleng isa itong buong hidden underground province. Isang rehiyon na kayang mawala sa ibabaw ng mundo kapag dumating ang digmaan. Habang ang mga mananakop ay nakatingin sa walang laman na kapatagan sa ibabaw, ang totoong populasyon ay maaring nasa ilalim na ng kanilang mga paa. At iyon marahil ang dahilan kung bakit hanggang ngayon napakahirap pa ring lubos maintindihan ng Derinkuyu. Dahil hindi lang ito engineering project, isa itong ebidensya kung gaano kalayo kayang gawin ng tao kapag ang ibabaw ng mundo ay hindi naligtas tirhan. Sa katahimikan ng makikitid nitong hagdanan at madidilim na tunnels, makikita mo ang bakas ng isang civilization na handang iwan ng liwanag ng araw para mabuhay sa ilalim ng bato. Ngayon pumunta naman tayo sa Salt Cathedral of Zipaquira. Kung ang underground cities ng Turkey ay ginawa para sa pagtatago at survival, iba naman ang makikita mo sa kabundukan ng Colombia. Dito, hindi simpleng lungsod ang hinukay sa ilalim ng lupa, kundi isang napakalaking simbahan na literal na inukit sa loob ng bundok ng asin. Mahigit 200 meters sa ilalim ng lupa. Sa bayan ng Zipaquira malapit sa Bogota, matatagpuan ang isa sa pinakakakaibang religious structures sa mundo, ang Salt Cathedral of Zipaquira. At ang mas nakakabilib, hindi ito itinayo gamit ang ordinaryong hollow blocks o semento. Ang mismong bundok ang ginawang simbahan. Sa unang pagbaba mo sa loob, hindi agad papasok sa isip mong nasa mine ka. Mas pakiramdam mo ay nasa ibang mundo ka. Madilim, tahimik, malamig ang hangin. At sa bawat tunnel makikita mo ang giant salt walls na may kakaibang kulay, abo at kristal na texture. Parang nasa loob ka ng isang higanting bato na buhay pa. Pero bago pa naging tourist attraction at religious site ang lugar na ito, sentro muna ito ng isa sa pinakamahalagang industriya sa sinaunang Colombia. Bago pa dumating ang mga Spanish conquistadors, matagal nang minimina ng Muisca Civilization ang asin sa rehiyon. Ayon sa historical records tungkol sa Muisca people, napakahalaga ng asin noon dahil ginagamit ito hindi lang sa pagkain, kundi pati sa kalakalan. Sa katunayan, tinawag pa itong white gold dahil malaking bahagi ng yaman ng Muisca Confederation ay nanggaling sa salt trade. Habang ang ibang civilization ay nakikipaglaban para sa ginto, ang Muisca ay yumaman dahil sa asin. At habang lumalalim ang pagmimina sa bundok, unti-unti ring dumami ang tunnels sa ilalim ng lupa. Pagdating ng mga Espanyol noong 16th century, lalo pang pinalawak ang operasyon. Ginawang malaking industrial mining complex ang bundok dahil nakita nila kung gaano kahalaga ang salt deposits sa lugar. Pero ang pinakaimportanteng pagbabago ay nangyari pagdating ng 20th century. Habang nagtatrabaho sa ilalim ng lupa ang mga miners sa napakadelikadong kondisyon, nagsimula silang gumawa ng maliliit na altar sa dingding ng mine para magdasal bago simula ng trabaho. Simple lang ito noong una, maliit na cross, munting prayer area. Lugar para humingi ng proteksyon bago bumaba sa madilim at mapanganib na tunnels. Pero habang tumatagal, lumaki ng lumaki ang ideya. Hanggang sa noong 1950s, nagsimula ang plano para gumawa ng isang buong underground cathedral sa loob mismo ng Salt Mountain. At dito nagsimula ang isa sa pinakakomplikadong engineering projects sa South America. Dahil mahirap gumawa ng giant structure sa loob ng bundok ng asin. Iba ang ugali ng salt rock
kumpara sa ordinaryong bato. Ayon sa engineering studies tungkol sa halite formations, napakatibay ng asin kapag compressed, pero habang lumilipas ang panahon, may tendency din itong gumalaw at magbago ng hugis dahil sa pressure ng bundok sa ibabaw. Ibig sabihin, kahit mukhang solid ang paligid, dahan-dahang gumagalaw ang bundok, parang buhay. Kaya ang bawat chamber at hallway sa katedral ay kailangang idisenyo para kayanin ang geological pressure sa loob ng mahabang panahon. Mapapansin mong maraming ceilings sa loob ang mataas at curved. Hindi lang iyon pampaganda. Ginawa iyon para pantay na maipamahagi ang bigat ng bundok sa paligid ng tunnels. Sa simpleng salita, hindi nila nilabanan ng pressure ng bundok. Ginamit nila ito para suportahan ang buong structure. At iyon marahil ang dahilan kung bakit hanggang ngayon nananatiling stable ang karamihan sa katedral kahit dekada na ang lumipas. Sa loob ng complex may series of tunnels na parang pilgrimage route. Habang naglalakad ka, daraan ka sa 14 chapels na kumakatawan sa Stations of the Cross. Bawat isa ay may sariling design. May giant crosses, may carved reliefs, may dramatic lighting na tumatama sa salt walls kaya mas cinematic ang dating ng lugar. At habang lumalalim ka sa katedral, mas mararamdaman mo ang kakaibang katahimikan nito dahil iba rin ang acoustics sa loob ng salt chambers. Hindi tulad ng ordinaryong kuweba na malakas ang echo, ang salt walls ay sumisipsip ng tunog. Kaya ang pakiramdam sa loob ay mabigat at tahimik, parang kinakain ng bundok ang bawat ingay. Kahit ang hangin sa loob ay kakaiba. Ayon sa mga studies tungkol sa microclimate ng mine, natural na sumisipsip ng moisture ang salt walls, kaya mas dry at stable ang environment sa ilalim ng lupa. Dahil dito, iba ang pakiramdam ng hangin kumpara sa nasa ibabaw. Pero kahit mukhang permanenteng matibay ang katedral, may isang malaking problema na tuloy-tuloy pa ring minomonitor ng engineers, ang bundok mismo. Dahil habang lumilipas ang panahon, patuloy na gumagalaw ang salt deposits. Unti-unting pinipisil ng pressure ang mga excavated spaces sa loob ng mine. Sa madaling salita, unti-unting sinusubukang bawiin ng bundok ang espasyong hinukay ng tao. Kaya regular na chinecheck ng engineers ang structural condition ng cathedral para siguraduhing ligtas pa rin ang mga chambers at tunnels. At dito mas lalong nagiging kakaiba ang Zipaquira. Dahil hindi ito abandoned underground structure, buhay pa rin ang bundok at buhay pa rin ang pagmimina. Habang libu-libong turista at pilgrims ang bumibisita sa cathedral sa upper levels, tuloy pa rin ang industrial salt extraction sa mas malalalim na bahagi ng mountain. Ibig sabihin, magkasabay na umiiral ang religion, tourism, engineering at pagmimina sa loob ng iisang bundok. At ayon sa mga modern mapping projects gamit ang LiDAR at ground-penetrating radar, maliit na bahagi pa lang pala ng buong underground network ang nakikita ng publiko. May mga giant hidden chambers pa sa ilalim na iniwan ng matagal na pagmimina. Ang ilan dito ay sinasabing napakalaki na kayang magkasya ang buong modern building sa loob. Natuklasan din ng researchers ang mas matatandang tunnels na pinaghirapang hukayin ng Muisca Civilization bago pa dumating ang modern explosives. Mas makitid ang mga ito, mas irregular, at mas sinusundan ng natural salt veins sa loob ng bundok. Parang makikita mo mismo ang evolution ng pagmimina mula sinaunang panahon hanggang modern industrial era. Sa bawat level ng bundok, may bakas ng iba't ibang henerasyon, mga indigenous miners, mga Spanish operators, mga modern engineers, mga workers na ginawang simbahan ang isang lugar na dati simpleng minahan lang. At siguro iyon ang pinakaimportanteng aral ng Zipaquira, na minsan, ang tao ay hindi lang naghuhukay ng bundok para kumuha ng yaman. Minsan, hinuhukay natin ito para gumawa ng lugar na kayang magbigay ng pag-asa, katahimikan, at pananampalataya kahit sa ilalim ng napakabigat na mundo sa ibabaw. Ngayon pumunta naman tayo sa Mosques of Mangistau. Sa kanlurang bahagi ng Kazakhstan, may isang rehiyon na parang ibang planeta ang itsura. Walang matataas na puno, walang makukulay na syudad, kundi puro puting bangin tuyong kapatagan at malalawak na disyerto na tila walang katapusan. Ito ang Mangistau. At sa ilalim ng tahimik na lupang ito, may nakatagong mundo na hindi ginawa para sa digmaan, pagmimina o pagtatago ng pagkain. Ginawa ito para sa pananampalataya. Habang ang ibang underground structures sa mundo ay itinayo para protektahan ng tao laban sa kalaban, ang mga underground mosques ng Mangistau ay ginawa para sa katahimikan, meditasyon at spiritual journey. Sa panahon ng Silk Road, mahalagang ruta ang rehiyong ito para sa mga merchants, travelers at caravans na bumabiyahe sa pagitan ng Asia at Middle East. Pero hindi madali ang paglalakbay dito, matinding init sa araw,
napakalamig sa gabi, at napakalayo ng pagitan ng mga ligtas na lugar. Kaya habang dumadaan ang mga tao sa disyerto, may ilan na piniling manatili rito habang buhay. Mga Sufi mystics, mga spiritual teachers at dervishes na naniniwalang mas madaling marinig ang katahimikan ng pananampalataya kapag malayo ka sa ingay ng mundo. Ayon sa mga pag-aaral tungkol sa Silk Road religious sites sa Kazakhstan, ilan sa mga pinakasikat na spiritual figures sa rehiyon ay sina Chopin Ata at Shakpak Ata, mga taong naging sentro ng lokal na spiritual tradition sa Mangistau. Pero imbes na magtayo ng ordinaryong mosque sa ibabaw ng lupa, hinukay nila ang bundok mismo. Direkta nilang inukit ang limestone cliffs para gumawa ng underground prayer halls at sacred chambers sa loob ng bato. At dito nagsisimulang maging kakaiba ang architecture ng Mangistau dahil hindi ito simpleng cave mosque. Ang ibang bahagi nito ay mukhang pinaghalong natural cave at engineered structure. May mga pillars, arched ceilings, carved prayer niches at interconnected chambers na tila dahan-dahang pinalawak sa loob ng maraming siglo. Isa sa pinakaimportanteng site rito ay ang Shakpak Ata Mosque. Ayon sa mga historians at archaeologists sa Kazakhstan, kakaiba ang design nito kumpara sa karamihan ng Islamic underground structures. Ang floor plan nito ay parang cross-shaped layout, bagay na nagbigay ng maraming theory sa mga researchers. May ilang historians na naniniwalang posibleng may impluensya rito mula sa mas matatandang traditions bago pa tuluyang lumawak ang Islam sa rehiyon, kabilang ang mga dating belief systems sa Central Asia. Pero hindi pa ito fully confirmed kaya maingat itong tinatalakay ng mga eksperto. Ang malinaw lang ay ito. Ang Mangistau ay naging meeting point ng iba't ibang kultura, relihiyon at travelers sa loob ng mahabang panahon. At ang bato mismo ang naging record ng lahat ng dumaan dito. Pero isa sa pinakakamanghamanghang bahagi ng underground mosques ay ang paggamit nila ng liwanag. Sa unang tingin parang madilim lang na kuweba ang loob ng mosque. Pero kapag tama ang posisyon ng araw, may mga sinag ng liwanag na bumabagsak direkta sa ilang prayer area sa loob. Hindi ito aksidente. May mga vertical shafts na maingat na inukit pataas sa bundok para magsilbing natural light channels. At ayon sa ilang pag-aaral tungkol sa Shakpak Ata Complex, may posibilidad na ang ilan dito ay naka-align base sa galaw ng araw sa ilang partikular na panahon ng taon. Parang giant stone calendar sa ilalim ng lupa. Kapag tumama ang araw sa tamang angle, biglang iilaw ang ilang bahagi ng mosque habang ang ibang paligid ay mananatiling madilim. At para sa mga Sufi mystics noon, malaking bahagi ng spiritual symbolism ang liwanag. Parang ang bundok mismo ang nagiging instrumento ng oras at pananampalataya. Pero hindi lang prayer halls ang makikita sa paligid ng mga underground mosques. Sa labas ng ilang entrances, may malalawak na necropolis o sinaunang burial grounds. Libu-libong stone graves at markers ang nakakalat sa paligid ng disyerto. Ayon sa mga local studies sa Mangistau region, mahalaga raw noon sa maraming tao na mailibing malapit sa mga sacred underground sanctuaries. Dahil dito, naging lugar ito hindi lang para sa mga buhay, kundi pati para sa mga yumao. Habang ang underground cities ng Turkey ay ginawa para itago ang populasyon mula sa kalaban, iba naman ang layunin ng Mangistau mosques. Dito, ang ilalim ng lupa ay ginawang lugar ng pagninilay, pagdarasal at koneksyon sa kabilang buhay. At kahit napakaganda ng mga lugar na ito, hindi naging madali ang pagpapanatili sa kanila. Dahil limestone ng pangunahing bato rito, madaling maapektuhan ng erosyon, ulan at malalakas na hangin ng disyerto. Kaya gumawa ang mga builders noon ng mga drainage channels at protective overhangs sa ibabaw ng entrances para ilayo ang tubig sa mga carvings sa loob. Sa loob naman, pinakinis nila ang ilang walls para mas ma-reflect ang natural light at maiwasan ang mabilis na pagkasira ng bato. Simple lang tingnan ang mga teknik nila. Pero yun mismo ang dahilan kung bakit nakatayo pa rin ang marami sa mga mosques makalipas ang maraming siglo. At habang mas pinag-aaralan ng modern archaeologists ang Mangistau gamit ang 3-dimensional scanning at digital preservation technology, mas lumalabas na mas matanda pa pala ang ilan sa mga caves sa rehiyon kaysa sa dating akala. May mga petroglyphs at markings na posibleng mula pa sa Bronze Age ayon sa ilang archaeological findings sa Kazakhstan. Ibig sabihin, bago pa maging Islamic sanctuary ang mga lugar na ito, matagal nang may espesyal na kahulugan ng mga bundok at kuweba ng Mangistau para sa mga sinaunang tao. Parang bawat civilization na dumaan sa rehiyon ay may iniwang bakas sa bato. At habang lumilipas ang panahon, naging isang giant spiritual archive ang buong disyerto. Sa araw tahimik at tila walang buhay ang Mangistau.
Pero sa ilalim ng mga puting bangin nito, nakatago ang mga mosques na minsang nagsilbing gabay sa mga travelers, pahingahan ng mga mystics at tahanan ng katahimikan sa gitna ng napakalawak na disyerto. At marahil iyon ang pinakakakaiba sa lahat. Dahil habang ang ibang civilizations ay nagtayo ng malalaking monumento para makita ng buong mundo, ang mga tao rito ay piniling itago ang kanilang pananampalataya sa loob mismo ng bundok.